Hello guys, matindi po ang pinsala ngayon dito sa ibang bahagi ng Taiwan dahil meron talagang ibang lugar na sobra ang pagkapinsala nila sa lindol katulad ng lugar sa Hualien. So ayan guys, nanonood kami ng TV ng alaga ko. Grabe, sobra, ang dami talagang na pinsala. Ayan po guys, habang nanonood ako ng TV sa balita sa nagaganap na lindol dito sa Taiwan, makikita ko rin yung mga ibang bundok na yung ibang bundok na bumuka yata. Tapos naglabasan yung tubig, umagos. Dito sa amin, dito sa lugar namin, sa awa ng Diyos, malakas lang ang lindol, pero hindi ko lang alam kung mayroong napinsala dito banda sa lugar namin. Pero dito sa bahagi ng sa amo ko, sa awa ng Diyos, wala naman. Kasi lang, medyo lang to, bahay lang to na So ayun guys, kakaawa yung ibang mga bahay na nakolaps. Tapos syempre yung mga tao doon, karamihan mga tulog pa kasi maaga pa nung umaga yun, habang nagwawalis ako dito, dumating yung boss ko. Sabi niya, Lili, kunan ko raw siya ng blood pressure. So pumasok siya sa loob. Ngayon, sumunod naman ako para kunin ko yung gamit. Nung kinabit ko na yung pangkuha ng blood pressure, maya umuga. Maya kasi dandahan muna bago lumakas Yung alaga ko nasa loob ng banyo. Nandun siya sa loob ng banyo. Hindi naman nakibo. Ako naman, kalma lang ako. Kailangan kong maging kalma kasi unang-una high blood ako. Kaya mas gustuhin kong kumalma. Pero talaga guys, lumakas talaga siya. Nung una, naging 6.8. Tapos, naging 7.2. Ang lakas. Pero doon sa ibang bahagi talaga malakas. Dahil yung mga bahay doon talagang nakulap sila. Mahirap kalabanin ang yung kalikasan. Mahirap kalabanin ang kalikasan. Kaya sa lahat ng mga kapwa ko OFW dito sa Taiwan, kalma lang ho tayo. Kailangan alisto at maging safe kung saan pwedeng makapag-likas. Halimbawa kung nasa loob ka man ng pamamahay, Pero hindi rin natin masasabi guys. Alam mo kung bakit? Kasi mismo sila nasanay na sa kalakaran ng lindol lagi dito sa Taiwan. Pero sila rin ay natataranta rin. Basta pag iyan umabot ng 7, asahan mo. Nakakatakot. Kung panonoorin mo lang sa television ngayon, yung mga nagigiwaw na mga gumigewang ng mga building, nako, sobra. Kaya yung mga natin, yung ating mga panalangin, lagi nating ipanalangin lagi natin na sana'y lagi tayong ligtas sa anumang kapamakan, anumang mga karamdaman, sa mga kalikasan na hindi natin masasabi kung kailan. So, nakakaawa yung mga ibang mga estudyante andoon, nakadapa lang, pinalabas muna sila sa school, tapos pinadapa sila doon sa isang lugar. Yung mga tao sa opisina, wala nang tao sa loob ng opisina, pero yung mga yung mga table, yung mga upuan, talagang nag-i-scramble talaga sila guys, isipin mo nga. Kanina naka-charge kasi ang cellphone ko kaya hindi ko nakuha.
ay gusto ko sanang kunan yung ano, hindi ko rin masasabing ano magkunan kasi siyempre sa mga ganong sitwasyon hindi mo na maisip na magkuha ng video kaya so ayang mga kapwa ko OFW dyan sa Taiwan, kalma lang kayo dyan ha, ingat kayo lagi. So yun lang guys, at ako bumabalik sa aking alaala yung nangyari sa akin dito doon sa Taipei. Way back 2000 2001. Yun na lang guys. Maraming salamat.